Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung diablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung diablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo gumawa ng mali. Find the truth. Basahin natin ang 9:4 ng Ecclesiastes. Sapagkat sa kanya nanapisan sa lahat na may buhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay maigi kaysa patay na leon. Ayun. Kahit aso lang, pagkabuhay, mas mabuti yung kaysa patay na yung leon. Ganon din naman, ang isang buhay na tao, may pag-asa yung sa Diyos kung hindi pa siya nakakakilala ng katotohanan. Ang katunayan dun sa unang Timoteo 1:13, ganito nakasulat doon, kapatid. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, ngayon may kinahabagan ako, sapagkat siya'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Nung si Apostol Pablo ay hindi pa apostol, manguusig siya, nagpapapatay siya ng tao, mamumusong pa siya, mang-aalipusta pa siya. Pero kung yung ginawa ko sa hindi ko pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya, nagkamit ako ang wika ng kahabagan. Alam mo ang pag-asa mo, kapatid, yung habag ng Diyos, God's mercy. Hindi mo kaya na huminto sa drug addiction at sa pag-inom. Hindi mo kaya yon kahit anong gawin mo. Basahin natin ang 10:23 ng Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi kaya ng taong ituwid ang kanyang sarili. Gaya ng isang sasakyan na hindi niya po pwedeng manihohin ang kanyang sarili. Kahit na ngayon, mayroong na-inventong mga sasakyan na mayroong computer, ang nagmamaneho pa rin yung computer. Kung walang computer, kailangan pa rin ang pagmamaneho ng tao. Pero ang sarili lang ng sasakyan, hindi niya kayang paandarin at ituwid yung kanyang takbo. Ganun ang tao, kapatid. Sabi ng Biblia, talastas ko ang lakad ng tao ay hindi sa ganang kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Paano tayo matutuwid? Hindi pala naman natin kayang ituwid ang hakbang natin. Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa iyo. Yung awa ng Diyos ang pag-asa mo, kapatid. Ngayon, tuturuan kita kung payag ka ng paraan para ka makahinto dyan. Ang sabi sa Santiago 4:7, ganito. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ang first step, pasakop ka sa Diyos. Kumilala ka sa Diyos, pasakop ka, makinig ka ng aral, magbautismo ka, para lumabas yung diablo sa katawan mo. Pasakop ka muna sa Diyos. Pagkatapos na masakop ka na ng Diyos, yung diablo lalaya sa'yo, yung demonyo. Kasi demonyo nag-uutos sa'yo gumawa ng mali. Tamo, pati pamilya mo, nawala na ng pag-asa sa'yo. Kasi normal na tao, hindi naman gagawa nung, pag normal ang isip mo, wala kang demonyo. Hindi mo naman i-rape yung anak mo Pero bakit may magulang nire-rape yung anak? Kasi demonyo. Yung isip niya, sinakyan ni Satanas. Merong ganong mga lalaki. Ano ibig sabihin? Normally, hindi natin re-rape yung anak natin. Normally rin, siguro hindi kayo inom ng drugs o gagamit ng drugs. Alam mo nang masisira ka Marami nang gumamit ng drug na nasira Hindi lang nasira ang katawan, nasira pati ulo. Kaya nga mental lang marami. Pero bakit sa kabila ng alam mo, sinisira mo ang sarili mo, tumutuloy ka pa rin. May gayuma ang demonyo, kapatid.
May kapangyarihan ng demonyo para ikaw ay dayain at bigyan ka ng lakas ng loob na para kang nagsususay, para ka na lang nagwawala. Ganon. Pero para mawala ang demonyo sa'yo, kailangan pasakop ka sa Diyos, sabi ng Biblia. Kaya ang pagpapasakop sa Diyos, unang-una, makinig ka ng kanyang salita, sampalatayanan mo, tapos magbautismo ka. Sa bautismo, lumalabas yung masasamang espiritu sa tao. At doon mag-uumpisa ang pagbabago sa buhay mo.